Diyos marahay na aga sa inyong gabos, or should I say good morning everyone. Yeah, it's me Bicolano, and for today's video I will tell you sort of my story as a continuation sa una kong video. And while nagkakwento ako, sasabihin natin yung skincare natin. Skincare ka sa mukha ngayon? Yes, opo. So, I am using the Fresh Glow Essence by Sugar Dolls. Uy, hindi ako nagpo-promote So sa for my honest review about this product, hindi siya mahapde i-apply, hindi katulad ng ibang products. Diba pag nag-a-apply ka ng toner, kapag nagamit mo na siya 3 to 4 days, parang may hapdi effect kasi na namamalat na nga, diba? Pero sa Sugar Dolls, I swear, wala. As in, wala, babe. Wala kang mararamdamang hapdi kahit namamalat na siya. So, yun na nga. Anyways, back to our topic. Uy, topic. Teacher yan. So, yun na nga. Kukwentuhan ko lang kayo ulit about my life. Kasi, yun na nga. Nasa kumaga process pa tayo na you need to know me better, diba, ganun. So yun, na ikwento ko sa unang video, I grew up in Bicol, yes, Kamsur. So simple lang naman yung buhay namin ito, na di kami mayaman. Yung bahay namin nga konkreto na din, tapos medyo may kalakihan lang talaga. Tapos wala, yung bubong yun, natural. Kami mayaman, kaya basta may bubong, okay na yun sa amin. Tapos natutulog kami isang kwarto talaga, kasi sanay kami nun eh. Siguro ngayon na lang ako din nag-decide na mag-solo, kasi dalaga na ako. Ano nga natin yun, yung privacy. So, nasa loob ako na natutulog. Ayun. So, yun na nga. Doon, siguro mga 7 years old, nasa grade school ako. Lumaki talaga ako sa lolo at lola ko. Yun. Lumaki ako nun sa lolo at lola ko, kasi yung mama tapos papa ko laging nandito sa syudad, sa Manila, nagtatrabaho sila. So ang ginagawa nila nun, pag gusto nila akong makasama, ayan, uuwi sila, tapos kukunin nila ako sa lolo at lola ko. Nadali nila ako dito hanggang sa nagkaroon ako ng kapatid din. Ganun yung ginagawa nila tatay tsaka nanay. Yun yung tawag namin, hindi mama tapos papa. Hindi ko alam, basta naikwento din sa akin ng nanay at tatay ko kung bakit yun yung pinapatawag. Kasi yung lola ko nun, medyo siya, kumaga hindi ko alam, lumaki siya siyang ano ba yung pinakatawag ko, basta yung naayon niya sa class sa social class, kumbaga. Kasi sabi ko, di naman kayo mayaman, kaya pinapatawag nung lola ko
nanay, tatay, ganun, sa mama at papa namin. So yun na, kinukuha namin, kinukuha kami ng mama at papa ko pag gusto nila kami makasama sa uuwi sila, tapos ayun na nga, kukunin nila kami, dadalhin kami nila dito sa Manila. Tapos dito na kami celebrate ng Pasko or New Year, ganun. Tapos tanda ko pa nga nun eh, siguro ako nung 7 years old. Si papa yung kasama ko nun yung pinakatanda ko nung childhood memories ko. Alam mo, nakakatuwang part nun, hindi ko alam kung bakit yung naaalala ko ng detalya. Sakay kami ng bus no ng papa ko. Hindi ko alam kung uuwi kami o papunta pa lang dito sa Manila. So, sakay kami ng bus. Di ko alam ba't ito yung pinaka naaalala kong detalye. Sakay kami ng bus ng papa ko Tapos, di ba may stopover yan? Tapos, di ko alam, parang naiyak ko nun sa short ko. Naiyak talaga ako nun sa short ko. Tapos yung naalala ko, pinibilisan ako ng papa ko, ganun, sabi niya, ne yung tawag niya kasi bata pa ako. Sabi niya, ne, ribay ka na, sa Bicol, sa Tagalog, ne, palit ka na, ganun. Palitan ng kita ng short kasi naiyak ka na naman. Nung bata talaga ako, kahit grade 2 na ako, kasi mahilig akong maglaro talaga Lagi ako naiihi sa short pag gabi, kaya pag umaga basang-basa yung namin higaan. Huwag akong i-judge dyan ko alam mo, meron naman ganung until na nakabataan, di ba? Sobrang paglalaro ka talaga pag gabi, di mo namamalayan. Akala mo yung situation akala mo na CR ka na, pero nasigaan ka pa pala, kaya naiihi ka. Akala mo na CR ka na, kaya umihi ka na lang talaga. Tapos yun tapos nung elementary or bata pa ako talaga, nung parang ito pa, diba, pag may mga recognition, ganyan, wala sila mama o kasi papa, alam mo kung sino yung nag-a-attend sa akin? Yung mga ninong at ninang ko. Oo, sila. Tawag lang at si mama, sabi niya, paano naman si Ella? Kasi noon, talaga ako kumbaga lagi akong nakakasali sa recognition, ganun. Nasa top 4, ganun, top 5, ganun. Yun talaga yung place ko sa academically, kumbaga ranking, ganun, top 4, top 5, ganyan. Minsan nagta-top 3 din, if absent yung medyo sa yung medyo brainy sa akin. Nagta-top 3 din. Tapos yun maate ko, paano naman si Ella? Wala kami ngayon yan, ikaw na lang muna. Alam mo yun kung sinong kumbaga kung sinong ninong o ninang yung laging umaaten. Sa ninong, si Ninong Bugoy, yun, present yun lagi. At sa ninang na pumanaw na si Ninang Jocelyn, yun din. So yun na nga, competitive talaga ako academically, kaya lagi ako may awards, lagi ako nasa stage yan, pag recognition, di ako natatanggal dyan. Hanggang tungtong ako ng high school, ganun pa din. So ito na nga, since lumaki ako sa lolo at lola ko, actually pinaka-close ko talaga si lolo, yung naalala ko, sinasama niya ako kahit may mga kapatid na ako, sinasama niya kami lagi sa bundok.
Tapos, para makakuha ko no ng pambaon, ayun nga, yung walis ba, walis tambo, yun, may tanim kami nun kasi may lupa kami sa sa Bicol. Yun, kapag taga-probinsya kami, sarili kang lupa. So, dalawa yung lupa namin doon. Kami tanim siyang walis tambo. Then, pag anihan, sakto anihan, tapos, ayun na, bago magbalikan ng pasukan, meron akong pera nun kasi umaani kami ng walis tambo. Yung maliliit lang na walis tambo Tapos, yun nga, ginagawa namin, binibigkis niya yun. Minsan siya yung nagdadala yung lolo ko. Tapos yung dala ko lang nun is, yung dati kong dala, yung tubig. Tapos yung bag na pang-akyat ng mundo. Kasi batugan talaga ako Oo, yun yan. Totoo yan, batugan ako. Hindi ko i-deny yun. Kahit tanongin mo pa yung nanay at tatay ko. May side akong batugan talaga ako like pag gusto kong gumalaw ayoko na inuutusan talaga. So yun, tapos yun na, pagbaba namin galing bundok, ibibilad na yan ng lolo ko. Sabi niya, mga ilang araw pwede mo na tong ibenta, ganun. Tapos sabi ko naman, iipunin ko muna, ganun. Kasi mas madami, mas malaki yung yung value. Yun sa walis tambo. Tapos yun na, iniipon ko siya. Tapos pag ilang araw na minsan pag siyang umaakyat mag-isa yung lolo ko, o kaya kasama niya yung mga kasunod kong kapatid na lalaki, sila Tinoy, si Punyo, yun. Pag yun yung kasama niya, dinadalhan niya pa din ako, yung lolo ko. Sabi niya, dagdag mo to dyan. Tapos ibibilad niya na yan, niya. Ako naman, tungtuhan naman ako nun. Kasi di na ako umakyat ng bundok, diba? Tapos dinalhan niya pa ako. Tapos pagkatapos nun, diba, okay na. Pag alam ko ng marami-rami na, yun na, sabi ko, ibibenta ko na to. And then, hindi siya, yung walis ng buha, hindi pwedeng tawag nun? Pagkatuyo na, agad-agad, ibibenta mo na. Hindi. May mga proseso pa yan. Papagpagin pa, alisin yung, tawag dyan? Yung balahibo. Oo, balahibo. Mabalahibo siya. Saka makatin. Kaya kailangan pagpagin. So, yun na. Patapos na, kung may pera na ako, may pambaka na ako. Ganun. Tapos, pa? Wait lang ayun na nga. Ito nga pala yung ina-apply ko is yung day cream niya. Morning cream. Then, it is how look likes. Ganito siya. Wait lang. Sobrang puti niya. Dito siya makita. Parang white cream. White cream. Hindi parang talagang white cream siya. White cream. Then, ayan pag ina-apply mo, pangalawang ko pa lang nito guys, pangalawang box or pangalawang set, pero tingnan mo naman yung effect na ayan. So okay, go back. So yun na. Tapos alam mo kilalang kalala ko talaga ng lolo ko, yung ugali ko, yung mga gusto ko. Alam niyo kung bakit? Ganto, diba? Pag gantong umaga, kasi yung routine ng lolo ko guys, maaga talaga silang nagigising ng lola ko. As in maaga, mga alas 3 ata or alas 5 ka na, gising na yan.
Tapos ang ginagawa niya, pumupunta na sa bahay. Kakatok na yan. Wala, sabi lang ganon. Paano lo? Sabi ko, bubuksan ko naman. Gising na, umaga na. Ganun sila, maski si mama. Ay, umaga na, ano na, kailangan nyo nang gumising. Hindi kayo mayayaman. Ganun yung mama, diba? Pero si lolo, ano lang naman, like, gising na, ganun. Tapos, ano na ako niyan, gising na talaga, bubuksan ko yung pinto. Ganun. Pero ano lang, tapos sasabihin niya, punta ka sa bahay, may ano doon, may kape, tapos may tinapay. Alam niya yan. Alam niya yung paborito, tinapay. Ganun. Tapos pupunta na ako sa kanila. Alam mo yung binibili niya doon? Isang balot. Yung 20 pesos, madami na yun sa amin na 24 pieces na. Oo. Isang balot yan. Alam niyang matakaw ako sa tinapay, sabi bibili niya. Tapos yun na, punta na ako dun. Pag yun yung paborito kong tinapay, yung ano niya, yung kumbaga, kapag meron yung paborito kong tinapay, kapag nabili niya yun, nakakalimutan kung may kapatid ako na may dapat tirahan. Kasi paborito ko talaga. Lalo pag sinasawsaw siya sa kape. Yung ano ba, yung pinagong. Hindi ko alam sa inyo kung anong tawag mo. Basta yun yung tawag sa amin yung pinagong. Tapos yun na, kape na ako niyan. Ay. Tapos yun na, kape na ako niyan. Tapos siya, di siya aalis or di siya gantong araw, aakyat talaga siya ng bundok. Hindi siya aalis hanggat di pa ako tapos mag-almasal yan. Ganun. Aalis siya kapag tapos na ako. Ililigpit niya na, ganun si lolo, ganun talaga siya kaya. Tapos, alam nyo, yung totoo sa totoo lang, sa lolo ko lang naranasan magkabao ng ng like 50 ganon, kasi si mama magbibigay yan ng 50 or 100, pero pang ko na yan pang 2 weeks ganon, kasi talaga yung baon ko lagi nung simula ng elementary ako, 5 peso 10, 20 hanggang yun lang talaga, yun yung pinagisnan kong baon nun. Minsan wala nga kasi alam, yun na nga, sinasabi ko sa inyo, di naman talaga kami, minsan pag wala, pag sinabi ni mama, ay wala ako, ganun, kahit naiiyak talaga ako kasi wala akong baon, wala akong magagawa, pupunta na lang ako ng school. Tapos yun na, si lolo, yung ugali niya ganito, yung, kahit may baon akong 5 pesos na pupunta ko sa kanila, lolo, hindi ako ng baon, ganun, magdadrama pa ako. Tapos sasabihin niya, wala akong pera, sabi niya, ganun. Tapos pag di pa ako umalis, tapos pag nakita niya na yung oras, nasa 7 na, ganun, malilate na ako. Bubunot na yan, 50 pesos, sabi niya, parang hihingi sa akin na, ganun siya. Minsan 20, ganun. Sa kanya ko lang naranasan yung ganong baon. Tapos, alam mo yung magandang part ng childhood memories ko. May kuprahan kami dun sa isang bundok. Diba? Sabi ko, 2 yung bundok namin. Dun sa malayo. Dun sa isang bundok. May kuprahan kami. Pag kuprahan, sasama kami lahat yan sa bundok. Sasama kami lahat yan. Ay, by the way guys, eto na pala yung natin. Yung finish, natin. Ayan, na-apply ko na siya. Ayan. So, yun na nga, may kuprahan kami. Sama kami lahat na sa bundok. Sama kami. Kahit may pasok kami gusto talaga namin sumama. Tapos matutulog kami doon, mga 1 week, ganyan. Hanggang sa matapos ng makopra. Tapos, after nun, diba, ibababa na siya. Uwi na kami nan sa bahay. Tapos, ganito.
Di ko alam, basta tungtawa ko nun, kada ibibenta na yung kopra, yung kopras. Tapos, ano, ganito, sasabihin na ng lolo ko na, ano, o ayan, bukas, maaga tayong aalis mga ano guys, mga 3 a.m. Pagpatak ng 3 a.m. Ginigising na ako kami ng lolo. Ginigising na kami. Eh, sabi na, kakatok na yan. Kakatok na siya. Sabi na, wala, ganyan, bis na kayo, aalis na tayo. Yung kopra nasa bahay namin, dun sa isang bahay namin. Tapos yun o, gising na kami nun. Excited ako maligo nun kahit malamig yung tubig kasi alas 3 umaga, diba? Or alas 4 malamig yung tubig nun. Ano talaga yung tubig. Tapos excited ako nun lagi talaga pag pupunta kami ng bayan para magbenta ng kopra. Kasi meron kayong party doon. Meron kayong party doon. Kasi tumutulong kami pag ano nung nyog. Pag papunta dun sa kuprahan. Yun na. Tapos yun na, diba, nakabase na kami, sapatos na ako na, etong si lolo talaga, pumupunta yan ng bayan nang walang tsinelas. Oo, nakapaalang yung lolo ko, nakapaalang yan lagi pag pupunta kami ng bayan. Do formado siya, diba? Nakapolo yun lagi. Tapos ano yan, pantalon. Pero yung paa niyan, walang tsinelas. Yung ginagawa niya, pipit-bit niya yung tsinelas niya. Susuotin niya yan, dun mismo sa bayan. Ganun siguro. Tapos yun na, biyahe kami alas 3. Kasi, pero ng jeep nun dumadaan. Ganun dati. Lalo sa probinsya. Sakay na kami. Yung nakukuha namin kopra nun, kasi yung niyog medyo madami yung niyog. Madami yung naani. Siguro 10 sako malalaki yung bimig. Yun. Ganun yung niyugan namin nun dati. Minsan nga 15 or 20 kapag as in lahat makatubo ng Tapos yun, napunta na kami ng bayan. Pagkarating namin doon, siyempre maghihintay pa kami kasi madami ding magpapabenta ng kopras nila. Eto, si lolo, close niya yung may-ari ng koprahan, kaya nagkukwento pa sila. Tapos tanda ko talaga nun, malaki yung bahay nun, yung may-ari ng koprahan. Sa Goa, alam ko nakikita yan yung mga taga Lagunoy or basta sa Lagunoy yun, nakikita niyang koprahan. Nakalimutan ko yung pangalan. Tapos tanda ko nun, lagi yan tinadala si lolo sa loob, sa pinakabahay ng may-ari ng koprahan. So pinagkakapi kami. Tapos one time nun, fiesta nun sa Goa, fiesta, sakto kami nagbenta kasi may mga kopra kami. Diba dinala kami, sabi nung may-ari sila, Paimonding, sabi niya, kasi yung pangalan ng lolo ko si Paimonding. Kaya kain na muna kayo, sabi niya, bago kayo pumunta sa yun nga, umalis. Tapos diba dinala niya kami sa bahay, pinapasok kami. Etong may-ari, yung lalaki, di ko alam kung bakit ganun yung bind nilang dalawa. Yung as in ganito sila, yung ari, yung lolo ko.
Sinama niya sa bahay, tapos inakyat niya, tapos may isang kwarto. Yun yung kwento sa akin ng lolo. Inakyat niya dun sa isang kwarto, tapos may pinakita sa kanya, sa lolo ko, ang may-ari ng pagkahaw. Sabi ko, "Lo, ano ba yung pinakita?" Sabi niya, painting. Di ko alam kung anong klaseng painting, one specific. Yun yung sabi sa akin ng lolo ko. Sabi ko, "Lo, ano tayo, inibaka niya ako duman sa taas." Sabi ko ng lolo. Sabi naman ng lolo ko, "Damay pinahiling lang si Pay mong sabi niya. Sabi ko, "Ano man ang pinahiling?" Sabi niya, "Ano baga nga tuko ning yan? Yung picture." Yung picture na yun, alam ko painting yun. Tapos sabi ko, naisip ko nun, sabi ko, ganun ba talaga sila dalawa? Oo, as in, namamasdan ko kada na hatid ng kopras namin. Walang time na, or walang pagkakataon na hindi yan pinapaalis si lolo ng di man lang nakapagkape or nakapag-almusal. Yun lagi yung ginagawa nila, nila ng kape. Siguro naisip ko, siguro to si Runo, simula doon na ata talaga siya nagdadala ng kopras niya. Kaya siguro close na close talaga silang dalawa. Tapos yun na, after namin doon, tapos na makakain, pinabalutan pa siya. May Sharon kami ng pag-uwi. Tapos, bago kami tumaretso uwi, libot na kami sa palengke niya ng lolo. Kami lahat, si lola, si lolo, kapatid ko. May specific na kainan dyan sa Goa nasa pinakalikod. Yun yung pinaka paborito naming place nila lolo tsaka lola. Sabi na, anong gusto mo? Sabi ko, alam mo na yan. Sabi ko kayo. Kasi yung paborito ko spaghetti. Tapos sa kanila, pansit lang. Tapos kanin. Tapos ako spaghetti. Tapos sa mga kapatid ko, spaghetti din. Tapos libot lang kami. Bili na kami ng sangkap, sibuyas, bawang, karne. Yun yung pala yung time na nakakapag-karne kami. Kapag galing kaming kuprahan, tapos naibenta na namin. Yun lang yung time na kapag karne kami. Ibenta yun ng lolo. Tapos yun na, pag uwi namin, syempre, sabi ko nga, may kami dun. May, meron kaming, kumaga, hati dun sa, ito yung binigyan kami ng lolo ko. Syempre sa akin, 200 kasi paborito ako. Paborito ako pa ng lolo ko. 200 sa mga kapatid ko doon, mga 100, ganyan, tuwang-tuwa na kami. Ibang bao na house. tapos yun na, yung childhood ko talaga, as in grabe, ang saya. Yung childhood memories ko, masaya. As in grabe, kahit lagi akong pinapalo kasi pasaway talaga ako nun. Kaya ako pinapalo nun, ganyan, kahit lasenggera yung lolo at lola ko. Totoo yan guys, lasenggera yung ko, tatay, yung lolo at lola ko. Pero mababait yan. Ayun na, lumaki talaga ako na, sobrang close ako sa grandparents ko. Mas ngayon na lang talaga ako naging close sa mama at papa ko. Kasi yun na nga, nung lumalaki na ako, syempre, kailangan sila na yung nag-aalaga sa akin. Tapos, ano pa ba? So yun na, nabanggit ko, diba? Simula grade school, lagi talaga akong present sa awards. Oo, totoo yan. Malat na siya. So, yun na nga. Hanggang nagtungtong ako ng high school. Competitive ako. Grabe yung pagka-competitive ko.
hindi pwedeng wala ako sa ano, wala ako sa ranking. Oo, yun yung mindset ko talaga. Hindi pwedeng hindi ako kasali sa ranking. Ganun na ako competitive. Kung kailangan ganito yung gawin, magsali ako sa ano, ganito, ganyan. Ginagawa ko yun. Kaya, ganun na din talaga, kumbaga, ganun na din talaga ako, anong tawag dito? Kumbaga, ganun ako ka-eager na, ano, makasali. Kasi importante talaga sa akin yung grades. And, ngayon na lang din naman ako nakapag, kumbaga, ano yun? Gala-gala, ganyan. Kasi, 11, 12, yan yung kasagsagan ng as in gala, oh guys. Totoo yan. Lagi na ako niya napapagalitan nila pa mama. Oo. Kaya alam nyo, sa edad kong yan, 11, 12, siguro nasa 18, 17, papalo pa ako nun. Hanggang sa nag-19 or 20 ako, napapalo pa ako niya nila mama at saka papa. Napalo pa ako nila niya. Oo. Which is thankful ako kasi yun na nga, alam kong nung una iniisip ko parang grabe naman, ganyan ka-stricto. Pero thankful ako. Grabe. Thankful ako na sobra. Kasi yun na nga, ganito, kahit ganitong ano, diba, hindi ako pariwara. Hindi ako napariwara. Yun yung mahalaga. So yun na nga, nag-college ako. Yes, college po ako. Isang private school. And I am taking the course of Bachelor Secondary Education major in English, which is hindi ko natapos yung course ko. May problema lang, kaya andito nag-work ako ngayon. If you were asking kung may plano pa akong bumalik, di ko alam. yun di ko na talaga alam kung mag-aaral pa ako o pagpapatuloy ko na lang ito pagtatrabaho. Oo, wala, that's life. Di ko alam kung bakit kumantong sa ganito. By the way, hanggang dyan na lang muna. And sa mga nag-views, I got 9 views, which is thankful. Lord, thank you. Kasi I know, gano'n naman talaga sa umpisa, diba? I got 9 views. Sa una kong video, yung nasunugan. Hindi ko alam kung ba't pinost ko yun. Then may 3 shares, which is thank you sa views. Then sa pangalawa kong videos, may nag-views na rin. Yun, diba sinabi ko na nung una, grateful and thankful ako kasi at least paunti-unti may nagtatangkilik na ng video ko. Then yun guys, thank you so much sa pakikinig. Yun, alam kong boring kayo kasi kwento. Hayaan nyo. Yun na nga, sinasabi ko, just comment down below if you have suggestions or any suggestions para sa content, diba? Para naman susunod na video, parang level up naman natin, okay? So, ayun, open ako sa suggestions, any suggestions, basta yung maganda naman na, magandang content, ganun. Then, yun na nga, so, thank you sa mga mag-reviews pa lang. Thank you so much, okay? Sa mag-subscribe and mag-subscribe pa lang, thank you so much. Sa mag-follow and
nag-follow, mag-follow pa lang. Thank you so much, guys. Thank you so much. Yun yung lagi. Thankful ako kasi nagkakaroon na ako ng boses. Oo. Kasi nahihiya talaga ako humarap sa camera. Promise. And kung napapansin nyo, asymmetrical talaga yung mukha ko. Dito mataba, dito parang, ganyan. Kaya, accept mo na yan, okay? Accept ko na yan. So, yun na nga, thank you so much. Yun, from the bottom of my heart, salamat po. Yes. Hindi ako may isang papasalamat sa inyo. So, yun na nga, sa magsasubscribe, magpa-follow, and mag-shares, magtatangkilik ng video ko. Be with me sa journey na to. So, yun na nga, thank you so much, and just marhay na aga ulit. Have a good day. Bye-bye!